morning! This is Bright Pinoy. Happy Thursday tayo ngayon. So, this is Cagayan de Oro Day, actually. Yan. Tingnan nyo yung setup natin. Yan. Setup lang ang meron tayo kasi hanggang ngayon wala pa tayo. Wala pa tayong internet. Oh my God. Wala pa kaming internet hanggang ngayon, guys. Kasi kahapon supposed to be dapat ang schedule nila na pumunta dito pero walang nagpakita. Walang nakapagpakita dito na pumunta dito. Hindi nila chinek. And then, ginawa ko, kinontak ko sila online. Tapos, sagot sa akin ay na ano daw, na, teka. Ayan, so ituloy natin. Naputol kasi parang may pumasok sa aking mata. Okay, so ituloy natin yung ating topic regarding that internet thing. Yesterday, supposed to be our schedule for the internet. Parang i-check nila the wirings of the modem sa internet na ginagamit natin dito. Yeah. So, we've been waiting for almost 1 day. So, nagulat na lang kami. No one arrived from the company o kung ano man kumpanya yung internet natin. So, until sa gabi, i-message ko because I was thinking maybe kaya ganun. It's because of Fiesta. It's Peace Day. Ano ba tawag dun sa Desperas? I don't know what is Desperas. Today is the real Fiesta Day of Cagayan de Oro. So, kahapon is Desperas. So, the Desperas is may mga celebration na yun. Kaya lang ngayon talaga yung pinakatotoo, parang ganon. No? So in short, wala nagpakita sa amin. They don't check the modem. They didn't come. They didn't arrive at home. But the schedule is yesterday, August 27. Nakalagay pa dun sa note, PM. So hapon. So walang pumunta dito. Natapos na lang yung buong magdamag. Wala. And then suddenly, I reached out to them through internet. Sabi ko, bakit wala nagpunta dito at nag-check, may appointment kami ngayon. And then sasabihin nila, na-cancel daw nila. The appointment has been canceled because of the system. Yung system daw nila nagka-problema. So that means, kailangan na naman natin pumunta dun sa office nila para kumuha ng schedule, para ayusin nila. So dapat sana pag mga ganong bagay na may nag-schedule, na-cancel, nandun naman sa note nila yun eh. So, dapat the next day, puntahan na nila. You don't need to go back there just to get an appointment for the repair. So, that is the bad thing happen here. Nakakaloka. So, we are really, really stressed because we don't have an internet. Because you know why? Dati, sabi nila, rice is life. But now, it's internet is life. Internet is life pala, hindi pala rice is life. But anyway, pabayaan na natin yung mga masamang nangyari na yon. So, we're just waiting for them. Pag nag-open ng SM, so yung pamangkin ko, uutusan ko ulit para bumalik doon sa kumpanya kung saan yung internet namin. Ang may-ari kasi niyan yung pamangkin ko na wala dito ngayon. So, nasa biyahe siya. So, siya dati ang nag-aasikaso niyan, kaya lang nasa biyahe siya. So, itong isang si pamangkin ko na gwapo ang papupuntahin natin doon, di ba? Siya na yung nagpunta doon para kumuha ng schedule. So, nagbiro pa nga ako. Sabi ko, hindi pala nadaan sa kagwapuhan yung schedule Kasi dinedma. Dinedma pa rin tayo Sa system daw nila, nagkaroon ng problema. So, na-cancel yung appointment. So, if dapat, pag na-cancel ang appointment, it's because of the system. The next day, kailangan nilang mapuntahan yung area. Hindi ba? Kasi may mga note doon, makikita naman nila kung alin doon na naka-appointment na puntahan nila, di ba? So, hindi sila, in short, hindi sila dumating. Ano ba naman yan? Dalawa pa naman ang linya namin ng company na yon na internet dito sa bahay. Sa kabila and then here. So, ngayon, nag-iisip tuloy yung mga tao na yan. Kung lilipat ka na ba ng internet server, hindi ba? Kasi pagka ganyan, dapat yan. Pass action. Pagka hindi mo napuntahan yung mga customers mo yan dapat asikasuhin mo, hindi ba? So, yun. Wala tayong magagawa. Ako yung nagbabalak, mag-iisip ano nga bang a-applyan kong internet na company na maganda, na very
very maganda, smooth ang kanilang linya at very maasikaso ang mga people nila. Kaloka. So, I will try to reach them out again today to get an appointment. But, pag online kasi mahina. At saka, we don't have an internet right now, actually. Kasi pag piyesta dito sa Mindanao, pinapatay nila ang internet pagka piyesta dito. Pero ano lang naman guys, mga siguro mga mamaya, mga 12 in the afternoon, ibabalik na nila yung internet connection dito, di ba? So, yun. So, hintayin na lang natin mamaya mga alas 12 kung ibabalik man nila yung internet service. Or may pupunta ba mamaya dito? Hopefully, meron nga sana kasi pagdating ng alas 12, babalik na yung internet connection ng lahat. Kasi ano daw yon guys, parang batas or ano ba, pero sabi nila Reggie, doon daw sa Masbate, pagka piyesta daw sa kanila, hindi naman daw pinapatay ang internet nila. So, ewan ko bakit dito sa Cagayan, kailangan nilang patayin kasi may mga parade, may mga everything. So, kasi ngayon talaga yung real piyesta. So, yung mga tao ngayon, nag-e-enjoy, pupunta sa mall, maraming ano kasi piyesta. Pero kami guys, hindi namin napipil yung piyesta kasi nandito kami sa uptown. Ito, dinitira namin nasa bundok. Taas ng bundok. So, taas na ng city. Pero dito, syempre, may mga SM Mall, may mga Gaisano, ganun din naman. Pero ang talagang piyesta is sa baba. So, doon, sinasabi nilang bibo, maraming tao, masaya sila ngayon. Oh, kami dito malungkot kasi wala na malungkot, wala pa kaming internet. Bakit nga ba ang kaligayahan ng mga tao ngayon? Mga pabata, millennial, mapamatanda ay internet. Kasi ang internet maraming naibibigay, maraming na itutulong sa atin, di ba? Ang ganda kasi ng internet kasi nare-reach out natin yung mga tao na dapat natin ma-reach out dahil yan sa internet. So, pasalamat pa rin tayo dahil nag-create sila ng ganyang bagay. Kasi nung panahon ko guys, nung panahon namin, wala pang internet. Actually, parang kailan lang ba nagkaroon ng internet? 2010, may internet na rin. Kaya lang, ano ba to? I mean, pupunta ka sa internet cafe. Ngayon, parang hindi na yata usong internet cafe. Kasi bawat bahay ngayon, may internet, may computer, may laptop. So, ang mga phone nila ay puro nakadikit lahat sa internet. So, I think hindi na uso ang internet cafe. Merong very konti na may mga internet cafe kasi para dun sa mga estudyante na walang sariling computer, walang sariling laptop, o di ba? So pumupunta sila sa internet cafe para magpa-print, magpa-ano, di ba? So yun, ganun talaga ang nangyayari sa buhay. Ay. So that is our ganap for today. Wala tayong internet, so we will be waiting until this afternoon kung may sisipot dito na mag-check ng aming modem. O check ng linya natin kung bakit nagloloko ang ating linya. So, yun. Hintayin na lang natin. Siguro, hopefully, maayos ito after ng piyesta na. Maybe tomorrow, may pupunta dito o the next day. Hindi natin alam or more than 1 week. So, what we need to do is mag-data internet na lang tayo. So, bibili na lang muna tayo ng data internet kasi mahirap talaga pagka walang ano. Internet is life talaga, guys. Hindi ba? Kasi ang laki-laki talaga na itutulong na internet pag nagbebenta ka, di ba? Nakikipag-communicate ka sa mga tao, di ba? Through internet lang na-communicate mo sila. So, ganun talaga. Actually, it's not really a good day for me kasi merong something happen dito sa bahay na parang hindi natin nagustuhan. So, maagang-maaga nasira ang ating umaga. Pero hindi magandang pinag-uusapan yung mga pangit na topic, di ba? So, ang ano ko lang is, ang tao, iba-iba ang ugali. Hindi ba? So, dapat talaga, magkaroon talaga ng respeto sa bawat isa. Especially, alam mo kung nasan ka, you need to respect. Diba? Ako, marunong ako mag-respect sa isang tao. Kahit na ganito ako, guys, kahit na mukha akong maldita, kahit na maldita ako, actually, matatawag mo ng maldita ako. Yun sa tingin ko, sa tingin ng ibang tao, maldita ka. Dati, hindi ako. Siyempre, pag nagkakaedad ka, may iba ugali mo. Parang ganun. So, parang nasasabi siguro nila na nagiging maldita ako. Pero yung sa akin naman, in a right way. Kasi tinuturo ko lang sa kanila yung dapat, yung ganun. Pero may mga tao kasi guys na ayaw magpaturo.
So, pag may tinuturo ka, ganito, ganon, marami silang reasoning. Ay, ganito, ganon, alam ko na yan. Ganito, ganon, ayoko na ganon. So, that's bad. You don't need na ganon ka makipag-usap sa isang tao. Ako dati, guys, meron akong amo. When I was working in United Kingdom, I was in United Kingdom year 2010. So, I've been working in a restaurant. I've been working in a bar. So, ang work ko doon is dalawa. Nagsaserve ako, nasa kitchen ako, nagugas ako ng plate, nagbabalat ako ng patatas. At the same time, the same bar and pub, doon din ako kumakanta pagkagabi. So, what really happened is, sideline yon. Ang totoo ko doon trabaho is yung nagpa-perform ako kasi di ba entertainer ako, singer ako. So, dahil gusto ko pang mas kumita ako, so I decided to tell restaurant naman yung pag-aari ng boss ko na Pinay. So, nag-sideline ako. So, sabi ko, boss, baka pwede ako mag-sideline, magtrabaho din ako dyan sa kitchen mo. Kahit na wala tayong alam, di ba? So, nagtrabaho ako sa kitchen niya, guys. Yung boss ko dun sa United Kingdom, she is a Filipina who is also married to a British national. And then, taga Cavite siya. So, shout out kay Ma'am Susan. Yan. So, yun. In short, yung boss ko, isa po siyang chef. Nag-aral siya ng pagka-chef. No? So, di yun na nga. Nagtatrabaho ako doon. Pero ang skill ko talaga is singing, kumanta. So, yun talaga ang trabaho ko. So, sabi ko lang, ay mag-sideline kaya ako, mag-work kaya ako bilang part-time na ganito sa kitchen. Naging kitchen assistant ako. So, ang papel ko doon, naghuhugas ako ng plato, dishwasher, nagsaserve ako ng pagkain, nagpe-prepare ako sa table, isiniset ko ang table. Pag may utos sa mga customer, di ba? Ay, balik ka doon, kuha ka ng ganito, hindi ka pwedeng magreklamo. Kasi hindi pwedeng reklamador ka pagka nagtatrabaho ka sa ganun, di ba? So, kahit na pa hindi ako sanay magtrabaho ng ganun, inano ko yung isip ko na kailangan alam ko yung gagawin ko, kailangan marunong ako makisama, kailangan magkaroon ako ng respect sa mga kasamahan ko sa work, sa amo ko. So, yun na. E di syempre, nagsaserve tayo ng food doon. Tapos, one time, nakita ng boss ko na hindi po ako marunong mag-table setting. Iba kasi ang table setting nila sa mga restaurant. Hindi lang yun basta pansamantala na katulad dito sa atin na pag may plate, merong kutsara, tinidor, baso. Sakto na yun dito sa atin, di ba? Doon po kasi bar yun, pub, and restaurant. So, ang setting ng kanilang table, doon sa table nila, there's a plate, merong baso, may kutsara, merong knife, iba't ibang size ng knife, iba't ibang baso, cup, mga cup na ganito. So, marami kang iaayos. So, na-notice ng boss ko na hindi po ako marunong. Marunong ako as simple, yung kutsara and then the tinidor. Alam ko siya paano ilagay. Kahit naman paano, marunong din naman ako, di ba? Kaya lang iba pala yung setting. So, may nasabihan ako ng boss ko na ano ba naman yan, hindi man lang marunong mag-ayos ng table setting. Di ba? So, syempre, kung ibang tao yun, yung iba makaka-hurt, di ba? Sasagot ka ng pabalang sa boss mo, pero that is really bad. So, ang sinagot ko lang sa boss ko po ay, sorry po boss, pag-aaralan ko, kasi hindi ko po alam. Diba? Kasi masama naman yung magmamayabang ka na sasabihin, ay alam ko yan, oh, ganito lang yan, madali lang yan. No, not that, like that. Your attitude, you don't need to be like that. You don't need to be like that, especially kung ikaw po yung nagtatrabaho. So, kailangan mong matutunan. At kailangan mong tanggapin pag tinuturuan ka. Tanggapin mo, ganito pala, gusto kong matuto, hindi yung sasagot ka ng pabalang. So, that is really, really bad. Pero, hindi ko na inano yung boss ko. Until, hindi ko pinatulan. Siyempre, boss ko yun di ba? At saka may respeto ako sa tao. Hindi ko siya dapat ganunin. Kahit na pa, maano yung salita niya. Ano ba naman yan? Hindi ka man lang marunong mag-set ng table, di ba? Yung iba doon, maiinitin ng ulo mo, hindi ka disiplinado, sasagot ka. Pero dahil disiplinado ako, hindi ako sumagot. Ang sinabi ko lang po sa kanya ay, sorry po boss, pag-aaralan ko. So, that happened. And then, the next day, naalaman kasi yung boss ko, friend ko din siya sa mga social media, sa mga Facebook and everything. So, nakita niya lifestyle namin dito sa Philippines. So, nakita niya yung bahay ng kapatid ko.
yung mother ko, yung basta lifestyle namin. So, the next day, in-approach ako ng boss ko, sabi niya, ay, Ate Jenny, kaya pala hindi ka marunong kasi mayaman pala kayo sa Pilipinas. Tapos, siyempre, hindi naman din ako mayabang, di ba? So, ang sagot ko lang, ay, hindi naman po, boss. Marunong naman po ako. Yung mga simpleng trabaho, marunong naman ako magluto, maglinis, maglaba, mamalansya, marunong naman po ako. Yung mga simpleng bagay. Mga ganon. Pero ang helper po kasi ng kapatid ko, 7. Dumating talaga kami sa point na ganon, na 7 ang helper namin. So, kahit na marunong kami magtrabaho, guys, hindi na kami nagtatrabaho kasi nga marami kaming helper. So, talagang ang impact ng dating dun sa boss ko, sabi niya is, kaya naman pala hindi ka marunong kasi mayaman kayo. Sabi niya, baka hindi ka naghuhugas ng plato sa Pilipinas. Marunong po ako maghugas, kaya lang, dahil nga po dito sa bahay ng kapatid ko, dumating sa point na marami talaga kaming helper, umabot ng 7. So, hindi po ako naghuhugas. Dahil may kanya-kanyang posisyon yung mga helper eh. Meron labandera, may tagaluto, may tagahugas, may tagalaba. So, iba-iba. Pero hindi po yun sa way ng pagmamayabang na para sabihin na, kasi mayaman, hindi ka marunong magtrabaho. Hindi ka marunong magtrabaho. Pag gusto mong pag-aralan ng trabaho, gagawin mo, di ba? Pero hindi ka na magsasasalita ng kung ano-ano pa man. No excuses. That is what I'm saying. Yung excuses kasi ang hindi maganda. So, yan lang naman ang yan lang ang lesson learned para sa akin. Kasi, hindi ngayon maganda yung pamumuhay mo, kunyari, o mayaman ka, nagtrabaho ka sa isang, kunyari sa incheck, nagtrabaho ka sa ganyan, tapos ibahin mo yung pakikitungo mo kasi mayaman ka, yung parang astang mayabang ka kasi mayaman ka, hindi ganon. Hindi yun maganda. Kailangan po, marunong po tayong magpakumbaba, di ba? Kasi pag yun, ginawa mo yun sa Saudi Arabia, Diyos ko, baka pugutan ka ng ulo doon, di ba? Hindi pwede matapang ka, magmaano ka, hindi pwede. Kaya nga sabi nung tita ko, naraalala ko, kung gusto mong magpakamatay ading, pumunta ka sa Saudi Arabia. Kasi doon, hindi ka doon pwede magsalita ng against the law, yung mas na salita. Hindi pwede yan. Kasi yari ka doon sa mga amo mo, mga Arabic. Nako, Diyos ko. Minsan, papainan pa daw nila. Sabi ng tita ko, may style pa daw sila na papainan. Lalagyan nila ng maraming pera, lalagyan nila ng maraming alahas yung paligid. And then, titingnan nila kung kukunin mo. Kung gagalawin mo, kung babawasan mo. Kasi pag ginawa mo yon, puputulan ka ng daliri. At ikaw ay papapreso nila. So, ganun sila. Tinetesting nila tayong mga Pilipino. So, yun lang po ang aking vlog for today. So, I'm just waiting for the internet will be fixed and done. Hopefully, that might be happen maybe tomorrow na. I'm not sure if they can check it right now. Kasi piyesta nga ng Cagayan de Oro ngayon. So, hindi tayo sigurado kung may technician. Siyempre, na-miesta sila kasi piyesta. So, happy fiesta sa Cagayan de Oro City. Yeah, so see you on my next vlog. Thank you, guys.